He's like an angel in disguise. Yo, O kaya yung dito. doon pa siguro, Ah, sa dulo diretso pa? pa. Oo, dulo pa. Parang private nga eh, naku po. Ang pangit na kalsada. Pangit pala ng kalsada nila dito. Margarita Resort. Ang mga trappings nila, yay. Saan dyan? Saan Baka doon ba? pa sa kabila. Sa kabila. Ayun. Yung ba? Parang mobile saan? ng ano yun eh. Mobile ng barangay yun. Oo. Dyan ang daan siguro naman, ano? Oo. Yan naman. Ano ba yan? Bundok yata to, Mas maano pang DRT, Kaya nga. Kasama natin yung ano ng barangay. Yun. Sa likod. Dito. Dito nga. Madaan ba? Kakaiba, ha? Hindi, tama. Sinusundan Oo. tayo nung ano eh. Sinusundan na Bullet. tayo. Dito pala. Parang bundok yung mapupuntahan na namin na. Kasya ba tayo? Tapos ito. Ayun. Ito siguro. Oo. Dapat yun ang daanan, kaya lang lubog. Ayan nga yun. Combat Park. Diyan na siguro. Video po, yaan mo na pong naka-video, ganyan lang. Tapos pagka magpipicture, ito po, yung Saan po? pagka magpicture ka, ganyan, ito ang pipindutin mo lang. Apo lang. Best friend ko ni Ate Jen sa ating mga vlogs. Ayan. Tapos kwento ko sa lahat. Pero pabayaan ko muna mag-video, ma'am. Apo. So, pwede kang tumayo. Kunin ko na sila lahat. Lumabas pa. Sino mo lumabas pa? Tapos po yung mga ano, dami ko na kita ngayon, nakakatawa. Si Tres na si Missy. Punas ko na video. Tsaka hindi ko lang ginalita mo dito sa ating film. Si Hepe Lorico. Simulan po natin sa pagbuwan na ng pagkata mula po sa ating film na pagkata. Si Hepe Lorico. Siguro president ko rin po na nakakalimutin dito sa ganito pagkakipon. Kami po mga tao dahil sa isip po namin na matugunan po ang mga pangailangan po natin mamaya lalo na po nakakabuti naman bakit po sa talagang bugato. Ang totoo po niya, meron po kami mga crime suspect ang kailangan lang po talaga yung pagkakuan na mahuli po. Basta po, ako sa mga mga taon ay nagsisika po talaga na matugunan po yung mga problema dito sa ating bansa. Ilang po ang talaga sa Napaka-busy po yung ating ating na pong isusunod yung isa natin panahuli na magbibigay ng mga karagdagang kaalaman kung paano po ano po bahala? Ano po yung isa-share niya sa inyo lahat? Wala po
problema ng asawa niya. Kaya po ba? Ha? Puro mga binata? Binata po kayo? Yung iba ay wala eh. Hindi nga po, sino po bang may mga asawa? Halos lahat meron naman. So, masaya yung mga asawa niyo. Ayun po ba, masaya po kayo sa asawa niyo? Kasi, yun nga po, kaya ko yung tinatanong, kasi syempre, kayo yung inaasahan ng mga tao, katulong din na kapitan ng mga konsihal na para mapanatili yung kaayusan sa barangay. Kaya lang, tanong, paano kung ikaw mismo may problema? Diba? Ano po ba ang dapat natin gawin pag may problema ko sa bahay? Baka dahil hindi ka kaana-ana kagabi, diba? Pagpunta mo sa barangay, ano, may nakita ka, ikauna naman, tapos tatadyakan pa yun. Oo, diba? Kasi hindi ka nakaana-ana eh, alam ko nag-ana-ana. Hindi ko hindi alam nag-ana-ana. Kumain nila kami ang bang, gabi, pinagbigyan ng asawa. Mainit ang ulo. Yun na, dinala sa barangay. Diba? Natadyakan mo yung tao, imbis na walang bukol, nagkabukol. Tapos, nire-reklamo ka. Kasi may mga ganun lang talaga, kahit sa amin man, at kami sa bahay, yun ngayon lagi namin ang sinasabi sa amin, huwag natin galawin yung problema natin sa loob ng bahay, sa trabaho. Kung sakali namin na ganun na, hindi kayo napagbigyan, may problema kayo mag-asawa, mabait naman si kapitan, sabihin niyo, hindi ako nakaana-ana kagabi, pag ako naman. Tatarasan muna ako ngayon, kasama muna ako ng kasama ko. Ganun po, kasi nga, minsan, mahilig yung ulo ko, hindi ko na ilabas kagabi, pumunta ko sa trabaho. Sabi naman po kaya, wala po yung babae ng agad. Wala po. Ayun na maganda. Kasi, ang mahirap po kasi, tayo ang magmento ng taong bayan. Akala ninyo, kayo lang ang may alam, yun pala, lahat ng mga inuupuan ninyong dalawa, eh, alam na, diba? Naaamoy na. May mahirap ka lang kung gano'n, sabihin, hindi tayo na, kayo yung babae, akala ko, ang mag-aayos ng barangay, wala, sila, sa barangay, dahil nagkakaroon na, kabit-kabitan, diba? May mga nangyayari ko kasi sa barangay na gano'n, kung nasabi ng asawa, makakaawa, kayo daw, makiwalay nito. Wala pa nagpapatuloy ng daw. Pwede yun. Kailangan kausap ng bulong na sa inyo, ligtas kayo, ano? Kaya lang, bilang talo dito, hindi mo na may sampung jowa dito. Baka naman kung ginagamit nyo yung pagiging talo, diba? Hindi ba pala? Alam ba nila? Alam po ba nila? Baka sa patagilid lang. Alam nila. Kasi yun na, may iba din po na nire-reklamo kasi nagamit ang pagiging tanod para makaisa. Iniisip na baka ano nangyari. Yung lima wala yun lahat pa naka-store na. Pagka nabuntis ba, yung lima na yun kaya. Ha? Paano ba naman? Puro tali. Paano mo nalaman? Madali ka. Madali, puro tali. Alam mo? Alam mo? Yung galing pala. Mga ilang taon ba yung mga nakatali na yun? Paruan mo yung mga kasama mo. Sino kasi dinang problema, no? Nababae ka na nga, binuntis mo pa, anong awit sa'yo? Kung hindi man sila magreklamo kasi lima sila, 10 sila, pero nagkaanak, ayun na lalabas kasi walang sweldo.
po kayo, ano, so, yung ano ulit po, kung paano ba ang naituro mo ba, Ate Gemma, kung paano yung mag-aresto sa mga ano natin. Pagkabawsi po kasi, di ba? Pagka mag-asawa yung nag-aaway. Minsan po kasi, yung mga yan, dahil kung sarado mo yung babae, iiwalay na yung tayo sa ulo, kaya ganyan sa paa, minsan nakakawag na po yung kasama. O di na dati. Kaya, lagi kang sinasabi, kayo kayo nag-responde sa mga ganun, dapat po, huwag ninyong, huwag ninyong yung yung asawa. Kasi, tinurot mo yan, baka, mamaya, ikaw pa, ireklamo. Ikaw pa, magmulta. Imbis na yung babae ang humataw sa ulo, sasabihin, ikaw ang humataw. Kasi may mga experience na rin po kami, kahit po pulis, may kutsilyo na yung lalaki, syempre, inaanohan talaga nila. Na hampas ng patuta, para magbitawan yung ano, ang nagreklamo yung mag-asawa ka. So yun po ang kaaliingatan po natin, na pagdating ng magandang sitwasyon ko, lalo na pagka mag-asawa, ang unang-unang nang gagawin, pagka nasa loob ng bahay, hindi po kayo pwede pumasok sa loob ng bahay. Kaya ayaw rin po si babae, umatakbo o hindi kaya nakamag-anak sila ang nakalabas po doon sa lalaki. Ang importante lang naman po doon, pag nag-responde kayo, laban ninyo, kayo doon, kaya lang ayaw nilang ilabas si lalaki or ayaw niyang lumabas sa loob ng bahay, ayaw nilang yung babae na pumasok ng mag-isa para ilabas po yung lalaki. Yun lang naman po ang ilalagay ko sa router. Huwag na huwag ninyong gagawin yung may kita sa pelikula na ano, pinapasok, tinatagsakan pa, may umakit sa bintana, diba? Hindi mo. Huwag mo inyong gagawin yun, lalo na ang pagkaaral po na mag-asawa. Dapat po sa pinag-ilabas, yung lalaki at ibigay po sa inyo. Ganun po yun. Eh, paano naman po, papa, ang nagpaparesponde sa inyo, bagong ligo. Babae, diba? Ang ganda ng damit. Nangyari daw po, yung pagbubugbog sa kanya, no, madaling araw, stress ng madaling araw. Pero, pupunta ng barangay na, alas 5 ng hapon. Pupuntahan ba ninyo o hindi? Parang hindi ka makalas. Oo nga. Salamat. Hindi na po. Pa-video kasi ni Ma'am kanina. Kasi, yun na, ang dapat natin consider is yung warrantless arrest. Kailangan po, ang taong ina-arresto natin ay katatapos gawin, gagawin pa lang, o kaya nagawa. Yung pabuto po, pananaksa, yung mga ganun po. Kailangan po, ganun po yun. Hindi pwede na, bagong ligo, naligo pa, tapos sa ito, tapos ang oras mo na, pag-i-arrest na delikado pa, tapos hapon nagpunta po sa inyo. Pero kung yung babae pumunta sa inyo, bilang ibalik yung damit, may mga tuyong dugo pa sa mukha, wala sa ayos, umiiyak, ayapak pa, nagpapatulog na, nakatakas lang dahil kinukulong siya ng asawa niya ay at dahil binubukod siya, yun po, pwede po ninyong samahan, puntahan po yung bahay. Kasi nakikita naman po yung nakatakas na gawin po yan. So, pwede po yun. Pero pinakaayos siya, diba? Naka-make-up ang pumunta sa inyo, hindi po. Kasi yung oras po is last. Sabihan na lang po na magpa-medical at i-refer na lang po dito kay houses. Ganun po yun ha. Kasi baka meron na naman sasabihin, itinulong at tapos parang maligo ka. Diba? Naka-make-up ang pupunta ng barangay, hindi na po pwede. Ang regular pa rin po yun. Opo. Hindi po pwede na sabihin mo na nangyari madaling araw tapos hapon na. Kailangan po katatapos na. Lagi-lagi po regular pa rin po ang nangyari madaling. Maliban lang po sa anong kaso po. Pray po. Ang rain po kasi within 36 hours pa rin po makuli yung tao. Pero kailangan pa rin po i-consider yung kung kailan nagsumbong sa inyo tapos anong sumunod po na nangyari. Yun po yung kailangan sunod-sunod o kailangan diretso po yung paghahanap ninyo dun sa taong i-reclam niya. Hindi pwede matulog muna tayo magpasakit ito dito. Hindi po pwede yun. Kailangan po kasi kung niya, tinahasa siya ngayon, umakbo yung tao kung saan sinundan ninyo, talagang sinundan
yan, tuloy-tuloy po yun. Dapat hindi na pumutol po yung maghabol po doon sa atin. Ganun po yun. At also po ang tawag po nila doon. Mas may papaliwanag din po nila regarding po sa mga carnapping naman po. Pero sa rape, yun po yun. Kailangan din po, kailan sino po sa inyo, kailangan kung saan nagpunta, kung na talaga rin yung susundan po talaga siya. Hindi pwede sabihin sa tulog mo na tayo, lupas na yan. Hindi po pwede ganun. Kailangan po talagang po nagtutulong. Nakita na po kayo sa rape. Nakalipat ng buong barangay. Ang nangyayari po doon, coordinate po dito sa barangay. Sigurado naman po pagkaganon may kasama na kami policeman. Kasi pwede naman yun, kahit nakalipat sa barangay, kasama pa dito kayo. Kahit sa inyo pinakita nyo, itsura ng tao. Daladala ninyo sa cellphone ninyo, yung pinitsura na, picture ng tao. Ganun. Kaya kasama na po kayo ng police. Yun po yun. Kahit nakalipat na sa ibang bayan din, coordination natin po ang nagawin. Kailangan po i-coordinate po ha. Basta pasok kayo ng pasok ito, baka akala ano. Sabihin, hindi na kayo titignan ng kayo doon. Ano. Kailangan po may coordination din po kayo sa barangay kasi ano po nila yung area po nila yun. Kaya kailangan din po natin sabihin sa yun po yun. Tapos, yung sa rape po, so yung sabihin mo sa inyo, diba dati natin po, rape ang tawag, yung anak ninyo na babae, 15 years old, tapos may jowa siya na mga 16, 17, mga ganun, kaya 21, 18, ganun na. Tapos natatuan ninyo sa bahay na, nag-aana-ana. Ang gagawin ng magulang, rape agad, diba? Ganun po agad yun eh. Rape agad na sasabihin, hindi nag-aasa yung anak ko. Kaya lang po, mag-jowa. Ibig sabihin, inustong po ng babae yung ginawa ng boyfriend niya. Yun nga lang, minor de edad po yung bata at babae. So, ano mangyayari po nun? Ang magiging kaso ng kasi nun, magiging sa 76 na lang po siya papasok sa sexual abuse po. No? Pero, pag kayo ay 40 pataas na, at ang jowa ninyo ay 15, 16, huwag mo sabihin sexual abuse na. Hindi 76 yun. Papasok na po kayo sa statutory rape. No. Kaya yung mga pinapaaral dyan, antay na yung mag-18 muna. Ano ba? Kung may mga 8, may mga 15, 16 dyan, baka may mga 14 pa ang jowa. Meron po ba? Sa single po eh. May mga pinapaaral mo dyan. No? Hindi na mo uso yung bagay no? Kasi diba, yung pag-aaralan ng anak ko, kapalit mo yung jowa mo siya. Hindi mo pwede. Kasi pag alaman po ng SWD yan, tulad po. Huwag po kayong pumayag sa gano'n. Yung mga nagka-tricycle driver dyan, may lasing kayong nakuha, walang pangbayad. Ang pangbayad, nagtuwad na lang daw dun sa madilim na. Ano, lugar? Pumayag ka naman. Kinabukasan, pupunta ka ng pulis, sumaya ka agad mo. Bakit? Hindi ba rin ka pa? Nagre-reklamo sa'yo, dinahasa ka doon sa may damuhan. Patay ka talaga. Hindi pwede gano'n. Mag-ingat kayo ha. May mga gano'n, mga lasing, walang pambayad. Bumaka ka na lang daw. Gusto naman ninyo. Ha? Kaya nga, nakaana-ana na. Diba? Lolipop na lang. Hindi na lang pambayad. Gusto naman. Yun po ang ano, may hirap po kasi hindi pwede yung kung ano yung sasabihin nyo, yung gano'n na lang yun. Sabi mo, hindi ka magsusumbong. Maniwala kayo sa akin pag nag-isip. Ay, yung tricycle driver? Ay, hindi pala, magsusumbong pala ako. Kaya, ay, maliit. Kaya ako na, ano, nakontento. Magsusumbong.
something pala siya. Kasi gusto kayo doon. Isipin na ninyo ha, nakita niyo ang mga ID ng mga jowa niyo ha. Opo, mahirap po yun. Kasi pag yung sinabi niya, ito, niloko lang ako, sabi niya, wala siya kasama yung pala, meron. Mahirap po talaga. Hindi ganun kadali. Hindi na nga pwede 50-50 lang o 20-20 lang yan, okay na. Sa panahon po ngayon, hindi mo talaga pwede. Lalo na sa 11.1.3 na tinatawag ng anti-bastos law. Yung mga tricycle driver po, kayo po ang doon, risky or kailangan tingnan mo ninyo kung yung kliyente ninyo or yung pasahero ninyo expire sila, alalayan ninyo mababa. Kasi sa anti-bastos law po, pag nakawakan mo isang tao, ang pakiramdam niya, nakastos ninyo siya, pwede na pwede reklamo ng 11.1.2. Ang anti-bastos po na po yun. Yun po yun. Hindi tama, nag-iinuman kayo, minisig-isig ka dyan, kasi may tumaan na ang babae. Hindi kaya, nakita ka na galing, anong ganun? Ano kayo nakuwet? Narinig. Nakagawin ng babae. Susubukay ka. Ang yung kaano ko, malaki lawper ko. Nakastusan ako. Pag humiring kayo sa barangay, 3 beses, pag hindi naayos yung babae, CFA, pwede na po kayo masampahan na kaso. Kasi hindi naman, ang barangay yun. Kung magkabarangay kayo na pwede kayo mag-usapin. Pero kung nangyari yung pagbabastos sa loob ng gym, sa ibang barangay, hindi kayo magkabarangay ng babae, hindi pwede na mag-usapan sa barangay yun. Yun yung dinudiretso na po nila sa amin. Pag nadala na kayo sa amin, in-request na po interest na po kayo. Punong na po kayo. Aantayin na lang po ninyo yung solution galing court na sasabihin, 11.313 lang ang kaso, bababa ko ng MTC, ang magiging parusa lang po ay gabayan ng 5,000, community service ng 6 hours, tapos 6 hours na seminar sa akin. Gusto ba ninyo yun? Pag nag-seminar pa naman sa akin, kailangan may good tip na kaganon yung mata. Kasi pagkatapos nun, meron pong exam. Kasi gusto pasok po natin yung sa court. Pagkabagsak kayo doon, ay hindi ka tapos. 6 hours pa ulit po. Ganun po yun. Ganun kababa, ganun na simple. Kaya lang, pag-iisipin ninyo, yung mga hiring-hiring na akatanda ninyo, nakakahirap po yun. Kapag nakuha ka ng NBI clearance mo, nandun nakalagay. May kaso, kami business pa po yun, nakalagay pa din mo. Violation of RA 11.313, 3 beses na. Diba? Tsaka ang 11.313, pag nakatatlong beses, sino po yung kaitulong? Ay 1 month na kulong po, tapos 15,000 ang papayaran ninyo. Ganun po yun. Nagkakaulit-ulit po ninyo ang ginawa. No? Maliban na lang yun po. Oo, mga babae. Nakita nyo, ano ginagawa? Nakaganon ng kamay. Curious yung babae. Sinilip. Ginagawa mo. May nakita maliit. Ang ginawa, sumbong kayo ka ulit. Pinasusan ko ulit, nagbabati. Hindi ko naman pinasusan. Sinabisilip ka lang alam eh. Kita mo lang maliit. Kaya, nagreklamo ka. Hindi mo pasok yun sa 11.313. Kasi dapat yung kabastusan na ginagawa niya is ginagawa niya mismo sa harap mo. Kaya, gaganon sa'yo. Yun. Pero kung nakatago naman at gumaganon, sinilip mo kasi. Kung makita maliit, reklamo ka. O, kasalanan mo. Nakasilip ka na kalang eh, di ba? O, kaya nagreklamo, mas sinilip mo. Sige. Tapos kakala pa niya maliit. O, sabi niyo, paninirang puri. Sabi niya, maliit akin. O, kayo pa ha? Kakasuhan. Diba? Kasi yung iba kasi, hindi lang kasi nilang bastos. Kaya nila sila ng 11.313. Pero yun nga, dapat nakadirect sa inyo yung pagbabastos. Ang 11.313 po kasi kung tutusin po, ay para po sa mga bakla. Kasi di ba, babakla. Ano naman lang silip mo, ang itig-itin, mga ganun, para bang ano yung mukha, palakat, bakla, ang pangit, gagawin ninyo. Yun po yun, kaya may 11.313. Kaya lang, nagamit na po sa mga babae. Yung mga nakakahawakan nakapasok sa loob ng sasakyan ko, imbis na action
may gusto. O yung mga nakita ninyo may something, may mga baliw ka, di ba? May mga nagbabalik sa mga kalsada. Hindi po papasok. Yun halos na may something na rin. Saka yung may mga sakit ko, halimbawa, di ba may mga stroke, naglalabas-labas ng dila, tapos may babae na lumaan. Akala ng babae, binabastos, yung pala stroke patient siya na to. Yung pwede naman po maging defense no? Ano yun na lalaki. Kaya lalaki naman po sa lahat na pagkakataon. May tanong po ba sa 11313? Patingin po sa chat. May nakita ka. Ang laki na, pupumelo mo. Chinat mo doon sa asawa na kumpare mo. O, nabasbasan siya. Pwede din po papasok po yun sa cyber. Sa cyber naman po yung papasok ng bullying. Oo, pwede yun sa bullying. Kaya lang sa cyber po na 1131. Kasi may cyber na po yun. Hindi lang po sa verbal na ginagawa, hindi rin sa action na ginagawa, pero pwede din po sa messenger. Di ba kapag kita dito yun noon yung Friendster noon? Yung may nagbabating mga may itim na, ano, akala mo, ang gandang tingnan. Meron po yung nagsusend sila sa mga, ano, sa mga messenger po ninyo. Yun po yun, kasi po yun. Nagpapakita ng credit card, yun po yun. Kapasok din po yun. Kaya huwag po ninyo gagawin yun. Meron po bang may mga jowa dito sa ibang bansa? May mga OFW na pang asawa? Wala po. Wala ka jowa lang. O, so may mga jowa po dyan. Huwag po kayong magsisend lang. Ano, naka-video call kayo kapag naliligo. Nakikita na yung, ano, nakikita si Pepay, si Totoy, ano, kasi hindi nyo alam, baka sa kapila, sinisave. Tapos gagamitin ang blackmail. Kahit ako mga asawa ninyo o karelasyon ninyo ngayon, na mahal ninyo, punta kayo ng chances, saan na ito malapit dito sa pangbubulan. O sa mga ganito, resort, o yung mga ginagawa ninyo pwede, tapos binibidyohan mo ninyo. Tapos gagamitin pa po ninyo ang blackmail. O huwag na po ninyo gagawin yun. O tsaka pag meron po kayong gano'n, nagtawa sa cellphone ninyo, curious kayo, ginawa mo ang ganyan ng kwento. Mabuti pa ba? Maitim na. Ano ginawa mo? Pinicturan mo, binidyohan mo. Ay, salamit naman eh. Hindi ka naman kumuhat eh. Iba kasi yung mga tao ngayon, lalo ng kabataan, pinipicturan pa. Oh. Tapos, gusto mo mag-upgrade ng cellphone. Ano ginawa mo sa cellphone mo? Dito mo lahat ng picture at saka video, pinenta mo. Pero, meron yung mga tao na magagaling mag-recover na mura na yun sa cellphone ninyo. Kaya ngayon nagkakaroon ng scandal yan. Kaya mga video, picture ninyo, ilang-ilaw sa social media, kahit magkaapo-apo na kayo, mamatay na kayo, andyan na din po. Kasi kung makikita ninyo may scandal nila, may mga pera yun. Pero bakit kami nagmura? Kasi pag na-upload sa social media, may nanood, download nila sa cellphone nila, kahit kami, pag-down namin yung site kung saan napasok yung video or picture ninyo na yan, matatanggal naman. Pero yung mga na-save, pwede i-upload ulit nila. Ay, di magkakaroon ulit. So yun, hanggang sa mamatay kayo, ay, magpalit yung video ninyo. Makikita ng mga ako-ako ninyo. So, pag-ingat po kayo, pag meron kayo sa mga cellphone ninyo, dyan, huwag na ninyo ibenta. Pangsira na kayo yung cellphone po ninyo na yan. Yung mga anak po ninyo, mga dalaga at nanata, sabihan po ninyo. Kahit mga lalo na yung mga lalaki, may mga kachat, ang ganda-ganda ng kachat nila. O mga kaibigan, gano'n lang. Pero anong susunod sa papagawa sa bata ng lalaki? Magpapakita siya ng dede niya. O, sabi niya, pinita mo ka naman ito, tayo mo kung talaga. O, di yung bata, pinakita din. Hindi lang yung bata ang nabibigay kapatid po kayong mga lalaki, di ba? Ito magandang-maganda ka naman, nagagawin na ako ba? Nagmahulog ka din. O, tapos pag ginawa niyo yun, blackmail po. Pag di po kayo nagsabi sa amin, hanggang sa maubos na yung kayamanan ninyo, tuloy-tuloy pa rin po ang tungkol sa inyo. Pero pag nag-ano na kayo sa amin, ang mga staff na yun, ginagawa sa inyo, ang blackmail. Kasi yung mga tao na gano'n, kung sino lang ang kaya-kaya nilang manipulahin through social media, yun lang po ang pinapatulan nila. Pag binilak ninyo yan, i-run nyo lahat ng contacts ninyo, lahat ng account ninyo, hindi na po kayo yan mag-trace. Pero, hanggang ginagamit ninyo yung account na yun, pupunta ka rin po kayo. Kaya wala
kunin nyo na yan. Mahirap na, nakakala nyo, wala lang, yan pala, sumakala kayo, hindi nyo. Pero kung tingin nyo, macho-macho kayo man sa picture nyo, nakakuwad kayo, pwede na yun. Pero pagka alam nyo nakakahiya nyo na mag-video, huwag na kunin nyo gawin. Kaya kami sabi sa bubuli, di ba? Mga kabit-kabit tayo, pag may kabit ka kasi pag may picture. Pag-video ka kayo. Pati pag tayo niya ang hotel, pipicturean pa ninyo. Huwag na kasi gano'n. Imagine na lang ninyo kung ano yung mga ginagawa ninyo. Pero huwag na lang kasi ninyo picturean kasi dyan ko kayo nakukunin. Tinuruan mo pa kayo, ano? Sana wala kakuhuli na natatambo dahil sa picture ng mga picture nila sa mga hotel. Huwag na kasi ninyo picturean ng mga hotel. Kasi private na yung ginagawa yun. Kasi pag lumabas yan, ako sinasabi ko sa inyo, kahit ang gawin nyo ng balong-balong dyan, di po natin mababawin. May tanong ano ba doon? Ha? Wala ko? Alam na ninyo ngayon. Opo. Tsaka, yun na, ihaklawan ko na rin po yung sa diagnosis ko. Kahit kung hindi yung physical na sinasaktan ng mga asawa ninyo, pero pinag-mumurapan ninyo sila, sinasabihan ng masasakit na salita, pero merong kaso, no? Kahit tanggihan mo rin sila pag-ana-ana, may kaso rin po kayo doon. Kaya pag gusto ni asawa, intindihan po. Pero kayo po, hindi po kayo pwedeng mamilit. No? Naintindihan mo ba? Naintindihan ko ba? Kakapilit kasi masakit. No? Kaya huwag nyo ipilit na ayaw ng babae. Sa inyo kasi, tatayo lang yan. Ipapasok lang ninyo. Pag sa babae kasi, pag ayaw niya, hindi nagbabasa. Kaya gawan nyo ng paraan para pumayag yung asawa nyo. No? Akala mo, ganun-ganun lang. Hindi sa kaya. Naintindihan po. Kasi kaya nagkakaroon ko ng marital break na tinatawag kasi may panggang asawa. O di na ganun kaya ka ng asawa nyo, kaya lang kasi sa manilugas na maninyo pinapasok. Gawin nyo, respect lang po sa mga asawa ninyo. Pagka ayaw ng asawa ninyo gawin nyo, huwag po ninyo gagawa nyo. Kasi hindi naman po kasi normal na ginagawa nyo. Pagka nagka-almoranas yan, babayaran mo pa. Diba? Pagka nagka-hospital, hindi po kasi pwede. Hindi kaya, ipapasuko ko kayo, siguraduhin ninyo na nahugasan. Ipilit mo ang basura. Sino kayo gusto nun, di ba? Kaya huwag lang kayo ang papasuko. Dapat kayo rin, kumain ng tilapia. Hindi lang sila ang lagi ninyo, pinapasuko ng talong mo. Sinanay na nagsabi. Dapat din po kayo din. Ibig sa mag-asawa yan. Pag-usapan po ninyo. Para walang nag-aaway. Kasi baka mamaya kayo ang maging kliyente ni Ate Gemma. Kaya sila ang kliyente na rin agad sa akin na. Paninitigan kayo kayo sinunaw. Kasi tinuruan ko na kayo tapos mag-aaway sa kayo. Nagdahil doon. Diba? Saka sa mag-asawa kasi kailangan ng communication kanila. Diba? Nagkakainan naman na kayo. Diba? Nagmululukat kayo ng laway. Bakit ang mga problema ninyo sa mga anak nyo kung hindi ninyo mapag-usapan? Kailangan po kasi yan. Pinag-uusapan nyo. Hindi nawawala ako ng mamahal sa isang mag-asawa. Yung nga lang kasi nakakalimutan ninyo yung dati ninyong ginagawa sa mga asawa ninyo. Kaya akala nyo tumatamlay na yung pagsasama ninyo. Kasi iba na po yung priority ninyo. Kaya lagi-lagi dapat po kayo ay nag-uusap. Yung mga nag-iwalay sa mga asawa dyan, kami-kami. Kuya, iwalay ko dito sa asawa. Sino po? Anong dahilan? Ba't nakahiwalay yan siya? Ano po? May asawa na? Nung nakuha mo? Ano pa ano? Kung saan kayo titira, yun
doon sa inyong pamilya. Pamilya niya. Ito naman Kaya po kasi hindi nakita kayo... naman po kami dito eh. Yun nga, wala talaga sa pag-uusap. Kasi baka sinabi mo sa kanya na huwag na tayo doon kasi mga kaanak yun. Eh kaya naman si Papa gusto niya doon kasi pag-alasin ka, binabama ko siya. Hindi naman. Kasi hindi daw yung mga ganun ng babae. Kaya ayaw ko nila sa size mo kasi pag-alasin ka, wala naawa. So yan lagi-lagi ako. Dapat ang communication lang po talaga. Okay ka lang kahit ka naiinis ano. Nakalima ka naman. So yan po yung ano natin. So wala naman po yung mga tanong. Walang problema sa mga asawa nyo. Okay naman po yung sa pag-arrest ko ng mga mag-asawa. Ganito ang gawin din natin ha. Huwag po natin pilitin sa loob. Kailangan po sila ang maglabas. Tapos sila po natin. Yes po. Hinihilas mo? Hinihilas? Ayaw niya hinihilas sa inyo. Baka kailangan niya hila. Kung ayaw na hinihilas, gawin ng paraan. Ilang taon na po ba yung nagsisisi ko? 58? Ano ba? Asan na kayo? Minapos na? Minapos na po ba? Oo. Eh, kailangan mo yung pampalulas. Hindi nga po. Gusto mo ninyo kasi bawal mo siya. Hindi ka mamabilang baboy. Alam niya ang tingnan nyo. Baka naman ano ang ginagawa mo pag nakatingin ka sa kanya. Nakagano'n na sa kanya. Ano, kausapin mo ninyo? Gusto mo ba dito kausapin ko? Kasi ito po, yung kasi may isang barangay na pumunta sa akin ng asawa. Kasi nagkakaroon po sila ng problema. Kulang lang po talaga, lagi-lagi naman kulang lang po talaga sa communication. Kasi minsan, yun nga, iba na yung priority lagi pag kami mga anak tayo. Akala mo, pinapabayaan ka ng asawa mo. Pero, hindi po yan na eh. Parang, hindi lang kasi kayo nag-uusap talaga. Na talagang sinusuwa-usap. Kasi minsan, hindi naman makakabala ng kaya. May sinasabi sa'yo, nakaanin ka, hindi kaya siya laging hindi. Tapos ikaw naman, may pagod ka, eh, galing-galing ako. Ayaw lang mo na pag-usap. Doon po yun, hanggang sa magkalayuan na po kayo ng loob. Hanggang sa, wala na, maghahanap na ng iba. Pero pag hinanap ng iba, pag nagkaroon kayo ng priority, nagiging gano'n lang din po yung side-side. Kaya lagi-lagi na ako sinasabi ko, pag kayo mag-asawa na open communication nyo. Ano man yung dapat pag-usapan, mag-usapan po yung mag-asawa. Sa trabaho naman po, wala naman po problema. Wala naman po. Kasi may iba nga pong barangay na arrested ka. Sabi, may trabaho ako bukas. May ganito ako bukas. Meron naman po nakaano po, may nakatalaga na pagkagano'n. Kung sino yung duty, sino yung kasama sa mag-arresto, yun po talaga ang kasalang. Tsaka bakit po kayong matakot mag-arresto kapag po yung mga bawsin lang dito? No? Yung mga kaso namin. Hindi po siya katulad ng drugs. Pero kami na, ano po kasi matatatakot. Ang tatanungin lang naman po ninyo sa inyo doon, nag-report po. Pero sabi ko ng bawsin namin, samahan ako namin kasi pinuputaw po siya ng asawa niya. Lang naman po nilalagay namin sa isa-isa yun eh. Diba? Wala namang nakakatakot doon. Unless sabihin mo na nakakatakot doon. Wala naman po tayo nilalagay doon. Kung ano lang po yung ginawa ninyo, yun lang po ang ilalagay po natin doon. Lahat po ba may kopya din po ng human rights? Ikaw ay may karapatan, ano? Yung pinabasa, pagka may nakukunin po kayo? Opo. Pagka wala, ibigyan na lang kita para may kopya siya. Dapat memorize na siya, pero dapat may kopya po kayo. Kasi pag may mga na-arresto, kaya sasabihin lang po ninyo, kayo po kuya, ina-arresto namin kasi yung asawa mo ninyo, inireklamo kayo dahil binog-binog daw po ninyo siya. Ikaw po kuya, may karapatan ganito, ganyan. Hindi kaya kung hindi zero, yung English po ang masabi po ninyo sa akin. Para bigyan ko na lang din po kayo para kahit na hindi
alagaan natin, naantay pa ba ninyo, eh, talagang papatay niyo yung tao, kailangan na po ninyo i-restrain na po yung tao. Yun po yung gamit ng cellphone natin. Lagi po yung gamitin yan para po matulog. Lalo na pag sa trabaho po ninyo. Ang bawal lang, ang papaalala ko sa inyo, na yung mga nakuhanan nila ng video, kaya nakuhanan nila ng picture ng mga biktima o kaya mga suspect, bawal po yung post po yun. Naiintindihan po, kahit na po siya ay pumatay o di kaya siya ay nagnakaw, hindi po hindi pwedeng i-post. Bakit po? Dahil hanggang siya ay suspect pa din po siya. Hindi po siya convicted na magnanakaw pa. Kitang-kita na po ninyo siya. Hindi po pwede yun. Yung CCTV po sa ating barangay, na pwede ninyo, di ba, may nakikita kayo, pwede pa ninyo picturean kasi nakikita ninyo, pinasok yung bahay. Kasi ipopost po ninyo sa social media, hindi po pwede yun. No? Hindi po pwede. Pero kung sa'yo yung CCTV na yan, nakuha na yung pumasok sa mismong bahay mo, para makilala ng ibang tao, pwede po gawin yun kasi sa'yo yung CCTV. Pero kung yung CCTV na yan ay hindi sa'yo at sa barangay, hindi po ninyo pwede i-post yung CCTV. O di kaya naman may pitbahay kayo na na tatagpo sa likod bahay ninyo, na tanaw mo, na biruhan mo, na nag-ana-ana dito sa baba, hindi din po pwede i-post yung video na yun. No. Sa 9995 na naman po kayo makasok. Anti-photo voyeurism na naman po yun. Yun po ay bawal. Pero kung yun na, bahay mo, pinasok, pinakapan ka, gusto mo makilala sa identity ng tao pumasok na yun, yun po yung pwede po ninyo i-post. No? Pero kung may ginagawang kababalaghan, huwag po. Diba, alam nila yan, kahit nasa bakuran pa po ninyo ginawa. Hindi po pwede. Tapos pag paano kayo gamit ng CCTV, kailangan po merong permiso o galing namin sa may-ari ng CCTV na pwede namin gawin, ebidensya. Pero yung namin sinasabi ko na po kayo gumamit ng CCTV kung hindi sa inyo yung CCTV. Kasi once na hindi pumalag yung may-ari, hindi na kami na evidence po ninyo, hindi po tatanggapin po ng court. Kailangan po kasi na may permiso doon sa may-ari ng CCTV. Hindi po pwede na ay tanong pa po ba naman sa CCTV? Yeah. O, so mapunta tayo sa mga bata. Pagkabata po ang huli natin, bawal na bawal po siyang kasasama. Bawal niya sa police station, dapat po kasama yung mga magulang. Pagka kayo mahuli niya isang learning na din, kailangan po may magulang. Pagka ayaw ng magulang, sabi ko kailangan ba po sa pupunta dito? Kailangan natin po samahan ng bata. Yun po ang sasabihin mo ninyo. Pagka ayaw niya, binabilaban ko na pinuhin ninyo na ayaw kayo samahan yung anak ko. Para kami na lang po makausap po sa kanila o nagayari at sabi namin. Kasi bilang magulang pa kami, Lord, hindi dahil yan, kailangan po nilang pinutahan yan kasi responsibilidad po nila yan. Hawak po nila yung bata na yan, lalo ang mga 15 pababa, ang mga hindi pwede kasuhan, puro civil liability na lang. Lagi-lagi kasi civil liability, magulang ang sumasalo na po. So yun po, kailangan po nandun po lagi ang magulang. Pag 15 in one day, pero below 18 years old po yung bata, yun po yung meron, tinatawag na criminal liability na pwede natin kasuhan. Basta meron po siya servant. Yun po yun. Pero pag ang bata, kung 15 years old, tapos pababa, civil liability lang yan. No? Nagnakaw siya, pwede bayaran yung nanay yun, ninakaw. Pero hindi lang hanggang doon. Pag binayaran yung nanay yung ninakaw, dapat yung bata pa-turnover sa DSWD para sa intervention at saka liberation. Para din kabilang. Yung 15 in one day, pero below 18 years old, yun yung pwede sa ng kaso. So pagka ganun po, isigin mo yung nanakawan o kaya pinagbo, dadagdag na police station para ma-refer po for discernment. Sa discernment naman, pag sinabi doon, pwede kasuhan to kasi hindi naman yung mananakit o kaya pag nanakaw, meron siya sa tamang pag-iisip, alam lang tamang mali, bibigyan natin siya. Tapos, pwede na doon kasuhan. Pag
May tanong po po kayo, yung tungkol sa mga bata. Basta bawal po yung pusasan. Kaya lang, kung kasi kami naman sino bang malaki dito? Kung kasi kami naman ang tangkad niya, maliit ka, nag-aresto at nakakulong. Nalulungkong na, pwede naman po, pero ang dapat ang tali ninyo, mas maganda po ay damit. Na para hindi magbakas. Kasi mahirap naman, naliliin natin, ang tangkad-tangkad na pinuhuli natin, di ba? Matatakutan pa po tayo. Pero ang pinaka number one po nun is, bawal po na pusasan po yung minor nito. Lalo pag kami nag-video, yun po ang pinaka-ingatan po nito. Yung video, yung mga marites sa paligid ninyo. Kasi imbis na legal yung ginagawa natin, pag natakumanan na naman tayo, nagawa na naman tayo ng kwento, tayo na naman po ang basta gano'n sa mga bata, huwag na huwag ninyo yung pusasan. Huwag na huwag na ninyo yung kakalagahan. Unless they can believe. Diba? Kaya lang kasi, kung para-para ka lang, kasi ginanong mo, kaya lang, yun yung mukha mo eh. Pero kung madilim, ginanong mo siya, sino ba yun? Hindi ko alam. Diba? Kasi yung minsan ito, magula kang nagpapapusas, eh di pusasan niya. Tama na pusas. Dahil ako yung bata. Tapos ano po, isuhan po din yun na siya po ang mamamakot. Pero ano, hindi yung gagawin. Kaya ano yung siya po ang mamamakot. Kasi nahirap yun sa sabihin. Ano kasi gusto ng magulang? Ay hindi, basta tumutulong sila sa hindi ng gata. Kaya ano yun yung magulang po ang mamamakot. Kasi yung pamilya, anak pa rin po kasi nila yun. Parang sa mag-asawa nga lang, diba? Palang po. Baka imbis na tinulungan natin, mas tayo pa marami po sa atin. Yun po ang pakakaingatan natin, ayaw po tayo marami po sa atin. Tumulong na nga lang tayo pa maging malinsa. May tanong sa po. Tapos ang sabi nga po nila, pagkakataon ng people, hindi sa kayo sa open, nakikita. Kaya hindi ako makakamigigan kaya lang, saan ka makakita yung buwan. Ang importante mo, yung buka ng bata. Lagay na natin yung jacket para hindi mo makita na siya yun. Saka yung makukuha ng picture o yung pakuhanin kasi minor din po yung bata. Ano pa pong nai-outer pa po ninyo? Mga anak po. Hindi pa ulit na sa bahay o wala hindi pa napuntahan. Una na ibang barangay ang mga paulit-ulit na nakatakbo na. Halimbawa lang sila ng curfew. Diba ang ano po, hindi po sila, tapos magaganito po sila, kakausapin po sila. Kasi yung mga magulang dapat tumira pa doon. Kasi responsibilidad na po nila yun. So dapat po, sila po bilang magulang, sila po ang nakatulong sa mga anak nila, hindi yung tayo. Diba, pag may nangyari, tayo ang tatawagin. Pero pag sinaway natin ang anak, minsan pa sila paakalit sa atin para malaki yung nila. Tapos lahat po mo, halimbawa may ginawa naman na curfew yan, dapat kung susundin yung anak, hindi pa sila doon. Makikita mo kung ilang beses ang nalista yung anak. Tapos iipunin kahit ang Sabado, Linggo, ganun. Or kahit 3 days pa, pupunta ako sila. Iipunin na naman sila. Oo, community service din, pwede. Tapos ano ka na ng service dapat dito, lagi-lagi. Kailangan kasi may warning. Warning, and then sabihin, o pagkakatatlong beses, pang-apat na beses na ginawa ninyo ulit ito, may community service sa samahan ninyo mga magulang. Dapat pag may community service, kasama ang magulang. Oo. Kasi responsibility nila yan eh. Kasi baka sabihin nila, ay yung barangay pinaglilinis yung anak ko. Ay hindi, kasama kayo dito. Kasi pinabayaan nyo nasa labas ang bago ang oras nyo. Para matutulong sila, at saka para sabihin nila, ay gusto ko ba magkakaroon ako, gagawin nila yung mismo anak nila. Kasi minsan, may mga magulang kahala kayo dyan, dahil hindi nyo tulong ninyo, di ba? Puro ka lang sasabihin. Eh hindi mo pwede. Anak mo, tuwin at makasarap na dito, samahan. Opo, hindi po pwede. Huwag na tayo pumayag na, dahil naiwan na ang anak sa atin. Kasi, yun nga, may nangyari na naman, diba? Naglilinis, nagtagal na kamay, ano na naman yan, dapat kasama ko yung mga ulan. Ganun po yun. Nakakatatong beses na yun. Kasi may warning din, tapos may firma naman sila doon. Kasunduan na kapag sa pang-apat, pang-limang pang-ginawa, community service na. Maliban doon, dadalhin sila sa SWD. Mas maganda na, nadala na ng SWD para sa SWD, nakalima na kayo, ang gagawin sa inyo, mag-community
mo. Kasi, pagka ganun, lalo aanak mo problema, lalaki, palalaki eh. Ha, alam mo kasi kano ng tatay mo, kaya ina, mayabang ka, pagpilong kayo kayo, ano kayo nag-away mo? Magulang mo ang kabila. So, dapat po, pag-involve po yung mga anak natin sa mga gulo, kaya anak na lang po yung asawa na lang po yung kasama kung inuligan po yung ulit kaya kung wala talagang sasama kayo lang, pumunta kayo doon, pero wag kayong magpapakilala na ano kayo na. Kasi tutulungan naman kayo ng mga kasama natin, hindi naman kayo papabayaan kasi siya naman anak nyo. Kaya lang, nilayabaran mo yung mga kabila, eh paano naman kayo namin ang isa-save? Di ba? Pwede. Huwag mo kayo ano na, hayaan namin yung muna. Kasi meron na naman isang barangay na kayo. Bakit? Ano gusto mo? Sila. Ito sila pagtatay, ayun tatay ng kaawal naman ng ama. Magiging kaawal na naman na. Hindi naman naayos. Kasi ang nagyabang bakit na? O talo ako, sabi nyo. Eh, porque talo kayo, medyo ko na sa Kristo. Ayun. Problema lang. Kaya, huwag na po muna nyo silang samahan maya na lang po yung asawa nyo. Sasama ko pinordinidad. Pero kung hindi pinordinidad na, huwag na muna. Tapos pag nagkakusap, ano na pag-usapan, tama kayo ng birthday. Ano na lang po ang gawin natin? Kasi hindi ko nag-birthday. Hindi po nagdalo sa amin, hindi namin na yung birthday tulungan. Lalo pag may lang na babae sa mga anak, hindi yung mga ganun, hindi po talaga. At saka, kahit alam ko nyo ang nililitin po. Kasi, baka sabihin, eh, mas lalo naman namin, sinadagdagan yung aso, yung mga ganun. Kasi, barangay kayo namin, o kaya talo kayo ng barangay. Ganun po yun. Huwag na po muna kayong makialam ng gata, hindi pa po nagkakaroon ng pag-uusap. Kung na kayo makialam sa pag-uusap, kung may pwede kayong sabihin sa kanila, pero nag-iabang mo na ang kalugan ko. May tanong po? Wala po ba kayo pag-isip? Okay na po ba yun? Aliwan na po. Hindi po kasi ang isang mga bata, kasi SPS, di ba rin? Pang pinakamakita po. Lalo na sila yan, inuutos ang magkakaw. Kung hindi naman dito sa taga-barangay ninyo, ang problema kasi natin, yung nga, wala natin ang kayo sa ating kaning pinaka-cater. Kung hindi naman taga dito sa Bukawi, sa ating pinaka-cater lang. Yes, absolutely. Ano yun po namin, ramdam din po namin yun. Kaya lang, wala kayong shelter. Pero yun po dapat tama. Pag may bata, nakita sa barangay, dapat po DSWD po lalagyan namin. Ang minsan, nadala sa amin, parang kami na sa DSWD. Hindi na nila po. So, yun po yun. Saka, ang barangay po ito, sinabi natin, hindi ko namin tatanggapin kasi hindi naman taga-barangay, lalo pag i-elect sa nag-surrender. Pero, sana naman, pagka-action surrender sa barangay, huwag imbunin yung tatanggapin. Ano? Kasi, naglapo yung elect sa akin, bakit ganun nagtawag yung over, ayaw tanggapin. Pero pag yung action important, pinamigap, nakikakaway pa daw ng sinuan, so, huwag na. Hindi mo kami tatanggap kasi hindi naman ito nagawin ko lang. Yung gano'n na lang, ay aso, ay hindi ko namin tatanggapin yan. Sa bed na lang.
report back. Turn over sa inyo, turn over po sa amin. Ganun na lang po gawin natin. Wala na talaga. Promise, yes po. Paano yung yung estudyante na nauwian na nakuha ng bansa? Ay, so, sa loob po ng school nangyari? Sa game. Sa gate ko. Yun po, gagawa po ng incident report po ng school po yun. Tapos pwede pa din namin forward po sa amin. Halimbawa kung iba ang gagawin po nila doon, nagdala ng balisong, kinausap yung magulang, hindi kami pagkasama ng magulang, ang gagawin po ng school, sampahan ng kaso, i-forward po nila sa amin. Hindi po ng isang linggo. Sinuspended. Opo, ganun po yung ano nila. Pero dapat yun na yung sinabi na sa school, pagka may mga ganon, dapat nakalagay na po yun sa mga rules nila. Kung sa mga memory nila na pinapadala sa magulang, kapag yung anak po ninyo, inakulihan namin ng mga ganito, suspended sila, o di kaya mag-school na lang po sila, or module na lang po sila. Dapat ganun po. Pero alam ko, ginano naman po ng school, dapat naka-ano sa mga magulang. Nabigyan na po kami ng notice. Kasi may mga ganun talaga, marami nahuhulihan ng mga ganun. Yung ba naman yung hacker po ang Nakalaki, oh. Oo, talagang balisong nasa na talaga yun. Yung balisong pa naman po ay nakasaksak na yung balisong. May marka pa ng dugo eh. Oo. Yun, pwede na rin kami report ng ano. Kaya lang, minsan talaga, may ibang eskwelahan na nagtatanggal yung eskwelahan nito. At ayaw din nila ng ibang yung sa aming school na punta. Ay, bakit nandito ko yung wire pa rin nga kami nagpapatawag ng voice. Kaya wala silang magawa kasi yung nagpapunta sa amin. Kaya ayaw ko ng school. Gusto nila sa kanila. Patari nyo na. Kaya yun ang mahirap. Kaya lang, wala na. Ayaw nila. Wala na po tayo magagawa. Pero kung gusto nila, incident report lang. Babae po yun. Pagka sa eskwelahan kasi hindi tayo pwedeng basta-basta na lang pumasok kasi kaya may sarili na yung weekend. Tsaka sa lalo na sa private school, meron yung university. Sa mga ano din, sa mga business establishment, may pinag-aaral. Pagka may naging problema naman, lalo na sa isip naman naman. So, okay lang naman yun. Pero yung sa mga school, yun po ang pamilya natin basta-basta. Sino ba po okay talaga? Wala na ako? So, dahil wala na, so sunod na lang kasi para siya naman ang magsalita sa inyo, no? Sana hindi po karutuhan naman tulad sa akin, ha? So, yun lang po ang magandang topic sa inyo. Republic of the Philippines, Province of Bulacan, Municipality of Bocaue, Barangay Tangubong, Certificate of Appreciation. Presented to Ma'am Lenny Mayos, Chief WCP DPNCO, in grateful recognition and sincere appreciation for your invaluable contribution as our guest speaker during the barangay team building entitled One Dream, One Team, held at Villa Margarita FFU's Road, Barangay Tangubong, Bulacan. Your inspiring message, meaningful insights, and exceptional leadership have greatly contributed to the success of this activity. Through your guidance, you have inspired every participant to strengthen teamwork, foster unity, and embrace a shared commitment toward building a stronger and more progressive Barangay Tangubong. Given this 19th day of July 2026 at Villa Margarita, FFU's Road. Signed, Honorable Pablo F. Castillo Jr.
susunod na. Let's go, Limby. Saan siya na, kuya, ah? Thank you po. So, ginabi ka dahil sa like and share, and syempre galing kang Tambubong, nagdaldal ka doon, kumain ka, and kwento pa more, di ba? Eh, ganun talaga ang buhay, ganun talaga ang buhay. At dahil ganun ang buhay, bukas na tayo magpakarga ng gas kasi anong oras ay ano na ako. Ay, dalawang guhit pa naman. Bukas na lang Limby girl, bukas na lang tayo magpakarga, ha? Kasi go muna tayo ngayon. Monday, bukas is Monday, tomorrow is Monday, Mandira bukas, tomorrow is Monday. Go lang po, go na. Ganun siya. So, ang saya ng Sunday. Lord, thank you for this day. Dahil kailang di tayo nakapagmas, ano. Akala ko din kanina kung maaga akong matatapos sa Tambubong. Kaya lang, yun nga, na late kasi
Magbula-bulahan pa tayo dun, girl. Dahil nagipagbulahan ka, ayun, na-late ka. Late ka na nakauwi. Ganun yun. Dahil late ka nakauwi. Yan, dahil late ka nakauwi. Late nga talaga siya. Late ka nga talaga. Late ka nga talaga. Kasi nga, late ka nakauwi ka na. Next to me, I can see the greatest star in the world. Dapat sa mga ganitong oras, ayan, naka-joyride ang inyong nanay. Naka-joyride tayo mga friendships kung noong mga ganitong pagkakataon is yun nga po, naka-joyride dapat si me. Kaya dahil may limbi na ako, ayan, ikaw na lagi ko kasakasama sa mga oras na ganito, late ang uwi at saka sa maaga ang pasok. And bukas is Monday, and then Monday, tomorrow is Monday, and pag Monday hindi siguro tayo mag-flag racing na tomorrow. And then pagkatapos nun ay Tuesday na, and then Tuesday wala pa naman akong activity as of Tuesday. So baka ang gagawin ko ay pupunta ako sa Malolos para sa ating BMI, girl. BMI na tayo nun, girl. And then tapos ng BMI natin ay hihiramin ka naman papuntang Pampanga. So is it okay sa'yo, Limbi, ha? Hiramin ka na ng ano mo. Hiramin ka daw ng totoy mo. Kasi kawawa naman. Yung sasakyan is hindi siya sinasamahan. Eh, ang tagal naman na kasi nun. Ang tagal naman na kasi nun. So, dapat nga ano eh. Talagang matagal na yun. Kaya yun. Kaano na. Pero ikaw sa akin, Limbi, magtatagal ka sa akin. Samahan mo ako sa aking sa aking bag nito. Sasamahan mo ako sa aking schooling, sa aking GLC, PSSLC, ganon ha. Sasama tayo ng matagal. Huwag mo akong iiwan. Sasama tayo ng matagal. Huwag mo akong iiwan. And then by September din ba ang iyong change oil? Change oil. Patingnan nga kita pala sa change oil mo. Kailan kasi yun? February, March, April, May, June, July, August. Oh. Sakto by August na tayo magpaano ng ano mo, magpa-change oil na tayo. Pa-change oil na kita ng August. Next month na naka. Pa-change oil na kita next month kasi Feb kita nakuha, kaka-change oil mo lang daw. So, aanuhin kita ng August. Next month na yun. Paanohan na kita, change oil na kita. Para makita na din natin yung ilalim mo. Sana ka nakita papa-change oil sa may shell. So, sa shell. And then, ano pa ba ang kailangan mo? Hindi ko lang alam, yung coolant mo din yata, ubos na. So, baka bibili na din tayo ng coolant mo.
Kasi pinalagay ko yung kalahati sa'yo, parang ubos mo na agad eh. Ubos mo na yata yung kulan. So, kailangan na nating magpalagay. So, ang daming nakamotor. Anong meron? Anong meron? Ang daming nakamotor. May mga pang fishing na dala. Kasi nga pala Sunday. Sige. Sige lang po. Hindi man ako nagmamadali. Teka lang kuya ha. So, dalawang activity for today. Lahat sa afternoon nangyari. So, lahat yun ay afternoon nangyari. So, thank you Lord for all the blessings.
okay na ba tayo, John?